Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, Merry Christmas and a blessed New Year to you. This is your reading for December 29 to 31, but this is also a timeless reading. Kahit kailan mo naman mapanood ito, kahit tapos na yung mga petsa na yan, as long as nakarating sa iyo itong aking reading. Okay, maraming salamat, Aquarius, sa iyong patuloy na pagsubaybay, suporta. Ako ay palaging thankful. Malaking tulong yung mga nag-subscribe, nag-like, follow, yung mga nag-share, nagko-comment ng mga readings natin, mga nag-avail na membership subscription, private readings, yung mga nagpapadala ng stars, super thanks, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga readings ko. So, ito yung iyong month-end or year-end reading. Ano ba yung mga ganap or mga pahabol or mga pasabog pa bago matapos ang taon, bago matapos ang buwan. Yung mga energies na nasasagap dito, pwedeng energy mo to or energy ng mga tao na kakonect mo dito sa sitwasyon mo. Okay, kunin na natin yung main highlights or theme or overall energy pagdating dito sa iyong month end or year end, Aquarius. Sige, iano natin to kasi para mabalasan ng mabuti. Kuha tayo ng dalawa rito. Okay. Eto. Gusto ko to. At saka ito. Ayan. So, tignan na natin ang main theme. Wow! Career at saka wealth. So, pwedeng yung mga ganap-ganap dito is malakas yung energy ng related siya sa career mo, sa kabuhayan mo, sa kaperahan mo. Okay? Ano ba yun? Yung mga sa source ng income mo, yung mga ganyan. So, may kinalaman sa kabuhayan, sa mga goals, sa career mo. And to elaborate, kuha pa tayo ng mga additional cards dito para ma-confirm natin, ma-verify natin ano ba yung mga iba pang pahabol sa iyo o paparating o dapat mong malaman, Aquarius. Itong month end or year end. Bird perched, waiting for news, package, or letter. You have also ink pot. You also have older woman. And another woman energy. So, yan para kung hindi kayo babae, lalaki, bahala na kayo mag-adjust guys ha. Kasi neutral naman tayo dito. Pero specific, kung may mga babae man dito, then babae yung pinag-uusapan. Pero kung wala sa nabanggit na yun, kung ano man yung gender ninyo, basta meron ditong isa na mas may edad, pwedeng senior citizen, romantic or hindi, yung mga relationships na meron dito. Kasi dealings or relationship with an older woman, tapos ito naman is woman. Pwedeng may agwat ng edad, pwedeng magkadugo, pwedeng magjowa, magkaibigan, hindi ko alam. Basta may mga sitwasyon na may mga ganyang energies dito. Kung naghihintay ka ng news, package, or letter, ito na yung paparating sa iyo, bird perched. Okay? Darating na yan. Ano ba itong hinihintay mo na to? Sulat? Sa mail ba to? Email? Phone call? Package? No? Yung mga documents, pwede rin kasi may mga kasulatan. Anything na may kasulatan, anything na i-receive mo by mail or whatever, no? Paparating eh. Pwedeng mga parcels, etc. Basta anything na ina-expect mo. Pwedeng sagot, confirmation, pwede rin naman. Or mga impormasyon, or chika, kasi may news din dyan eh. Problems to be resolved, Aquarius. So, may mga problema kang dapat kaharapin, ayusin dito. O pwedeng related sa career mo yan, o pwedeng related sa money, since yung main theme, no? That's the reason bakit ako humugot nun. Kasi, pwedeng yung mga cards under dito is related, is more on your career or more on wealth, or your sa material or sa money. Okay, basta may mga problem dito. Pwedeng related sa trabaho, pwedeng related sa pera. At ito na yung mga dealings, no, relationship. May dalawang person dito. Yung isa mas bata, yung isa mas may edad. Pero yan, dahil lumitaw yung eagle card mo, huwag ka mag-alala, Aquarius, kahit na may mga problema ka dito, mare-resolbahan mo yan. You will succeed. You will triumph over troubles and obstacles. So, kung may mga sagabal man dyan, mga hassle, challenges, tingin ko, magagawan mo ng paraan, no? Magiging maganda pa rin yung outcome.
Siguro Aquarius, maging beware ka lang. So, yung sinasabi dito na meron kang self-delusion. So, delulu energy. It could only be your imagination or may mga ewan ko, something na ini-illusion mo lang na hindi naman talaga totoo. Okay? So, it's important na maging grounded ka or realistic ka, na wag kang maniwala dito sa iyong mga self-delusion na yan. No? Na mamaniobra ka niyan, na ma-take over ka niyan. Baka kasi iniisip mo lang yun o ikaw lang yung nakaka-feel nun, hindi naman talaga siya totoo, no? So, dapat yung paa mo nakaapak sa lupa. Yun yung ibig sabihin yan, Aquarius. So, let's see kung anong latest chika sa iyong love life. Pwedeng energy mo to, energy ni person mo. Bahala na kayo mag-connect-connect. Tagabasa lang ako ng cards, hindi po ako psychic. Tignan natin ano yung makahagip ng baraha, no? Ay, may reveal. Ooh, secret. Uy, may secret. Merong secret na mabubunyag dito. Magkakaalaman na ng mga baho ng tinatago. O baka meron ditong aamin, no? May aamin. I want to tell you the truth. I haven't told you everything. May pipiyok na rito, may kusang aamin, or merong mapapaamin, hindi ko alam. Basta magkakaalaman na ng mga tinatago, ng sikreto, ng katotohanan with you and this person. O yung iba, nai-stress kayo dito sa tao na to. Nakakakonsumi na, nakaka-drain na yung nakaka-drain na yung nangyayari sa inyo. Pwedeng iba ganun. Meron yung iba dito, kayo, or ewan ko kung sino sa inyo to, pero siya yung minsan ikaw din yung nakaka-mess up. Minsan ikaw din yung nagme-mess up or siya, hindi ko alam kung sino yan. Basta meron ditong, alam niya na nag-mess up siya. Kaya siguro, andun yung pagkukusa na umamin or magsabi ng totoo. Okay? Baka naman na-guilty na yan or na-realize niya, no? Okay, nagkasakitan dahil siguro sa, ewan ko, pwedeng nagkaroon ng kasinungalingan, sikreto, betrayal, nasaktan dun sa malalaman parang ganun Okay, hindi pwedeng natapos na ito para sa iba sa inyo. Kaya lang, meron pa akong nakikita kasi na feel na pwedeng may mga lilitaw pa dito na revelation Oo. May mga pa dito. May mga malalaman pang katotohanan dito. At ikaw naman, nakikita ko, pwedeng natuto ka ng leksyon dito sa experience mo with this person and vice versa. Pwedeng ganun din siya sa'yo. Kaya siguro hindi mo siya makalimutan or hindi ka niya makalimutan is because matindi yung lesson na iniwan sa iyo, sa inyo, netong naging connection ninyo. Okay, tignan pa natin yung ibang energies. Basta iba, may mga nakaka-stress na situation dito pagdating dito sa love life ninyo. Tsaka may mga nakakasabotage sa connection ninyo sa isa't isa, sa relationship ninyo. Okay. You have Capricorn energy. Oo, malakas na energy ng Capricorn meron dito. Meron ding Pisces na lumitaw. Strong energy ng Pisces and Capricorn lang nakita ko rito. So, nakikita ko, iba dito, pwedeng may opportunity sa inyo. Yes. A decision or a choice to make, pwede rin naman. Kasi parang magkakaroon ka ng option with the Two of Coins. Pwedeng dapat timbangin mo yung options mo. Or dapat alam mo kung anong binibigyan mo ng priority.
Aquarius, no? Ito rin yung nakikita ko kung paano ka dapat mag-adjust or mag-adapt dito sa situation na to. Kasi parang may juggling act dito eh. So, parang susukatin hanggang saan yung kakayahan mo para ma-manage mo to, no? Itong sitwasyon na to. Pwedeng very busy, pwedeng ang dami ninyong commitments or obligations. Pwede rin ito yung mga time na may mga biglaang desisyon na gagawin. Pagdating sa financial, nakikita ko, balanse lang, oo. Balanse. Pagdating sa relationship, sa connection, pwedeng back and forth. Okay? Back and forth kayo netong person na to. So, nakikita ko mas magiging simple na lang. Mas gusto mo, i-apply mong prinsipyo dito sa sitwasyon mo or whatever sa connections mo or sa sarili mo is minimalism. Meron kasing binabanggit dito na less is more. Okay? So, nakikita ko dito, ang lakas ng energy ng dapat pinag-iisipan mo or ini-evaluate mong mabuti yung mga priorities mo, Aquarius. Specific, tandaan mo yung word na priorities dito. Specific siya. So, nakikita ko dito is mas simple na lang eh. Instead na maging complicated yung bagay, mas pipiliin mo na lang na less is more, mas simple. Merong mga i-release, pwedeng iba dito, meron kayong something na i-let go, na bibitiwan, and may kinalaman sa pera or sa pagiging materialistic. Yung mga kapritsyo ba, mga luho, or whatever na dati masyado kang nagkikling pagdating sa pera, sa mga material. Ngayon, hindi mas deeper, mas simple, mas minimalist ka. Yun yung nakikita kong energy. Yes, and malakas talaga energy ng pagre-release with the 4 of Coins reversed and 8 of Cups. Merong ng mga dapat bitiwan dito. Ano yung mga bagay na yan na hindi na nagsuserve ng iyong highest purpose? It's time to move on. It's time to let go. Yun yung nakikita ko dito. Definitely, there is letting go, there is moving on, leaving, turning your back on something or someone. So, with the Knight of Cups, so you will no longer follow itong mga breadcrumbs ng mga taon ginagawa nila sa'yo. Hindi ka na magse-settle for less, hindi ka na lang parang mamamalimos na susundan mo bawat butil ng breadcrumbs na hinuhulog nila sa'yo na maghahabol ka na para kang desperate. So, this is learning to value yourself, self-love, self-respect. So, nakikita ko dito is unrequited love. Pwedeng hindi mo nakukuha yung deserve mo dito sa relasyon na ito, romantic man ito or hindi. Makaka-experience ka dito ng heartbreak or tao na magdi-disappoint sa'yo or magpapa-broken heart sa'yo. There is disappointment. At saka may energy ng pagiging obsessed dito. Hindi ko alam kung are you obsessing about something or someone obsessing about you or are you obsessing about someone? Parang ganun eh. Pero one-sided kasi, more on one-sided nakikita ko eh. Yung isa obsessed, pero isa hindi naman siya interested or hindi mo siya deserve or hindi ka niya deserve eh. Or paiyakin ka lang, madidisappoint ka lang dito kasi pwedeng hindi mo makukuha yung binibigay mo kung ano yung binubuhos mong energy, attention, or love. Pwedeng hindi yung bumalik sa'yo. Okay? Aquarius, Merry Christmas and a blessed New Year. Sana makatulong sa itong reading na to. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.